Itong episode na ito, mag-uumpisa na kami, nung nandun na kami sa Eastern Sulu, particular sa Luok at saka part ng Panamaw at saka part ng Kalingalang Kalawang o Karungdong ng araw. Pagdating namin sa Eastern Sulu, doon kami nag-batalyon CP sa, that was about mga kuwan na yun mga mid-79. Nag-batalyon CP kami sa Tandubato, north of Camp Andres. Ang Camp Andres is poblasyon ng Luok. Ang Camp Andres, gitna yan between Tandubato on the north and Sukuban on the south. Yun yung airstrip na yun, sir? Yun ba yun? May airstrip na ito? Mayroon na. Mayroon pa nga sila parang pavilion ng mga military. Mga, May museum doon, sir? Museum. So, shortly nung dumating sa Rock is na-relieve ang batalyon commander namin. So, naghanap sila ng qualified na batalyon commander. Pero actually, with due respect sabi ko nga, with apologies, maraming umiwas sa Sulu. Pag sinabi mo hulo, officers, enlisted men, gumagawa ng iba't ibang paraan para hindi lang ma-assign sa hulo. Kaya nga, we're running short of good battalion commander materials noon. Wala nang papalit. So ang ginawa, napilitan na lang ang leadership na yung EXO namin, who is with due respect sa malangit ng kaluluwa niya, an engineer officer, at saka wala talaga alam sa infantry. So, nung batalyong commander siya, maraming mga pangyayari na kuwan sa area namin na ilalahad ko dito. Ito, for purposes lang ng mga lessons learned. Ngayon, sa mga senior company commanders, nag-alisan na mga company commanders sa Delta, sa Charlie, sa Bravo. So ako naiwan. Ako mo senior na company commander sa Alpha. Doon ako nag-base sa Kuban. Ang isang pangyayari na isang mga troubleshooting job ko isa is yung gumigit na kami sa bakbakan. Kasi ang Luok kasi actually nung araw hindi pa na-divide yan. Divided na ang Luok Town. The Luok Town, actually, the northern portion lang is controlled by Omar, Mayor Omar, who is a member of the Magic 8. Ang southern portion is controlled by Commander Dawang Mundok. Ayaw ko narinig mo yung si Dawang Mundok. Si Dawang Mundok is based in Sukuban, pero marami siyang mga commanders na under din. Pero pro-government din sila. Pareha sila pro-government. Si Mayor Omar, may SPMF siya, Special Parliament Force, may SISD, may halos lahat naman. Kaya for purposes of accounting, ginamit namin civilian volunteers para maka-account mo yung baril. Pinakamaraming baril sa Luok. Pinakamagulo ang Luok. And actually, doon sa area na yan, may tinatawag manggagapang. Ayaw ko narinig mo yung manggagapang. Gabid. Umaano sa mga judgment yan. Ginagapang ang judgment. Nakahubad yan, may mga uwil ang katawan. Tapos yung gilid na bunker, papuntahan niya, may trasite at saka may barong. Ang barong kasi isang ganun lang sa ulo yan, puto lang ulo mo yan. Ganun katindi, no? Barong. Sir, yung barong, sir. Oh, sir. Ngayon, ang ibang sundalo na wais, mayroon pang opisyal na agawan ng imported sa ibang unit. Hindi ka nagagala, kukunin niya ang baril. Gwardiya naman, kaya ako inano ko mga gwardiya, tulog siya ang gwardiya. Kasi yung manggagapa, matagal na yan inoobserbahan yung gwardiya nalimpungatan siya, mga ganun na pala. After that, tulog na naman. Alam mo nang matagal na inoobserbahan siya manggagapa. Pero yung mga bata ko, snappy yun. Nagpa-flashlight yan, hindi sa katawan kasi baka targetin ka, katapos change position ka. Yan. Maraming biktima sa hindi naman amin unit. Yan ang realidad on the ground din.
manggagapang. So, unang ano is, pag mayroon silang boundary yan, may imaginary na ano. So, yung mga tauhan ni Miramar, hindi ka pwede bumaba. Sa Southern, babanatan kasi sa mga sub-commanders ni Dawang. Hindi si Manner kasi hindi rin sila daw mga ano. Pero pag nagkakaklas sila sa boundary, nagbabakbakan yan. Ang pinakamahabang bakbakan nila, umabot na ng linggo. Bakbakan. So, na-alarma na ang armed forces. Na-alarma na ang forces. So, tumawag na sa akin mismo kasi ako, company commander, mayroon ako 187. URC 187. Yung PRC 77 yan ang pang-patrol, pang-operation. Oh, sir, naabutan ko pa, sir. Yung URC. Tapos Harris. Oh, Harris na ngayon, sir. Ang Harris, pwede ka tumawag ng long lines. Oh. Ngayon, tawag sa akin si Kuan. Kasi mahigit na isang linggo ang bakbakan nila. Si General Luga. Pahintuin mo na yung bakbakan dyan sa loob. If they resist, you crush them. Tawanan yung mga bata. Crush them, mas marami sila kayo sa atin. Kusang na. Sabi, yes sir. Wala naman tayo magawa kundi mag-yes sir. So nung gabi na yan, sabi ng mga bata, sir, suicide na ito. Unang gitna namin noon. By that time, I have already established as a commander. Believe na sa akin na sila, Dawang at saka sila doon sa Northern. Hindi, kako sabi niya, sasama ako. High moral sila kasi ako mangunguna eh. Si Bernate, kahit 2 squads, sinasamahan ko yan. Pero pag 2 squads lang, dala ko. Yung isang squad, 2 masing ganyan, M60. Fire team may M60, fire team may M60. 2, 2, 3. Ngayon, hindi ako makatulog. Sa isip lang. Nag-ano ako ng kusang kami, PRP, yung mga tubo. Kasi kung lalaban sila, hindi huminto, magbabakbakan kami. Plano. Committed talaga ako sa trabaho. Kaya payatot ako nung araw. Makikita mo ako. Ito na. Sabi ko kay Dawang, pinahinto na kayo. Kasi kapitbahay ko sa Sukuban, ni General Luga. Kasi napapaya na ang forces. Hindi na sir pwede. May mga patay na kami sir eh. Hindi pinahinto na kayo. Kasi hindi na sir pwede. Kung hindi kayo hinto, basta bukas alas 8, gigit na ako. Bahala na kung tayo magbanatan. Mga saywar ba? Kasi ang saywar ko dyan, kung lalabanan ako ni Dawang, doon ako papanig kay Mayor Umar. Kung lalabanan ako ni Umar, papanig kay Dawang. Psychology, natansya ko yan. Pero ito sir, ito yung modern day Rido. Modern Rido yan. Kasi hanggang ngayon sir, ang laki pa rin na problema. Ito sa Rido pa rin eh. Actually, it works for the government. Gisahin mo rin sila sa sarili ng mantika nila. So, yun. Masalasot, gigit na ako. Sige sir, sabi niya. Pero hindi siya nag-commit na hinto ang bakbakan. Ready na kami. Inano ko na yung mga mortars, yung mga tubo namin. At saka nag-sit ako, briefing na ako, saan tayo mag-PRP kung magbakbakan. Kompleto sikado. Hindi ka pwede mag-saywar na wala ka preparasyon. Kung kagating ka, wala ka preparasyon. Nga ka dyan. Ako, pirme preparasyon. Pirme akong may advanced thinking. Kung sakali ganito. So, ito. First time namin na nag-gumit na. So, 2 katon. Nakailira yan ang tawan ni Mukha. Lieutenant Bernate kako, ceasefire! Sabi ng kasarap pakinggan, sabi ng mga bata, yes, sir! Thank you, Lord. Hinto sila. Gitna ko. Tawag ko sa batalyon, trupa. Tayo kami ng mga detachment in between. Para hindi na maghiwalay na sila.
Pupunta ako doon sa area ni Arbison. Nasaan si Mayor? Andun pa sa second layer of defense. Kasi may layer of defense sila doon. Ang pinakamatindi, orderan pa nila ako na disarmahan ko sila. Mga wise mga yan. Conference kami sa isang detachment namin sa Kanday Sunog. Wala nagdala ng baril. Kasi ang plano ko, pag nag-deposit ng baril, titirahin ko na sila. Kasi yan ako ng division eh. Hindi kami nakakuha ng So yan ang isang mga ilang beses pa nangyari yung pagpapahinto sa kanila. Hindi mo pwede mapahinto sila sa salita lamang. Papakita mo talaga ang presensya mo. Ganon talaga sir ang tausog. Actually lahat naman pero mas matindi talaga doon sir Ngayon, ang isa naman na pangyari, May 1980, election. Alam mo sa Luok, one day before, talo ka na, may panalo na. Can you imagine, a provincial election officer nandun sa Luok ng election of 1980? Ang Luok, ang tawag ng poblasyon Luok, Camp Andres. So nandun yung batalyong commander namin. Ang balita, lahat ng barangay na pro-Dawang, kaya permitalo si Dawang Mundo, wala nang form ng eleksyon. Di siyempre talo, di ba? So panalo si Kuan. Ang ginawa na Dawang Mundo that election day, dumaan sa akin CP, pero hindi ko makontrol, dami. Dawang, saan kayo pumunta, Dawang? Ang tawag ko sa kanya, Dawang. Dawang, ay sir, titingnan namin sa Camp Andres. Pero daming armado. Hindi ko makontrol eh. So, dumaan sila. Mamamaya, pagdating sa Camp Andres, bakbakan. Pinatakil ng Camp Andres. Epit yung aming batalyang commander. Pero area ng Bravo na yung Camp Andres. Hindi na akin yung bakan. Katapos, eventually, nag-withdraw naman sila Dawang. Pero, kinapture nila yung provincial election officer at saka yung municipal election officer na tesorero. So, nung mag-withdraw sila Dawang, tapos ang bakbakan, naka-extricate ang batalyong commander, pumunta na sa Tando Bato. Tawag ang batalyong commander sa akin. Ang sinasabi ko, yung engineer, sumalakit ang kaluluwa niya. Berna, ilan ang effective na tao mo? Sir, mga 60, sir, 60. You prepare your company. I will give you 1 platoon. Puntahan mo ang hula ni Dawang. Hula yung place. Sir, teka muna, hindi pwede yun. Alam ko ang hula ni Dawang. At alam ko ang lugar niya. Pero kahit isang batalyon tayo pupunta, lalamukin tayo. Pero actually, ang alam ko hindi po dahil ni Dawang doon mundok yung captive. That was mga 1 o'clock. Hindi ako sumunod sa kanya. Sumunod ako, di ubos kami. 3 tiyako rin ang res eh. Mamaya-maya, tawag sa UR-77. Si Misung daw. Ang hindi ko makalimutan, sabi niya, kasi garalgal naman ko, paggalit si Misung, yes sir. You know, your battalion commander is giving me wrong information. What is the situation there? Ay sir, kinaptive ni Dawang Mundok yung provincial election officer at sa tesorero sa Camp Andres after nagkaroon siya ng kaunting bakbakan. Ano ang gagawin mo? Ay siya, nakatutok na sa barangay Sukuban ng mga tubo ko. At saka kidnapping ko rin yung pamilya niya. Sige, sabi niya, ayusin mo, I will support you, sabi niya. Maya, siyempre nag-ano na ako mga kontak ko kasi pro-government naman yun eh. At saka marami na ako kaibigan dyan. Dumating si Batalyong Commander. Dumating ang PC. Pumapil din ng PC. Sabi ko, dito sa lugar, problema na ito, kako, I will resign within 24 hours kung hindi ko masolve ito. Kaya walang makialam kahit sino. Except my batalyon commander. Matindi rin tayo.
pag pumalag, so alisan sila. Papasok-pasok kayo, papurma kayo, ako magkakaroon ng problema. I resign within 24 hours ako. Except may batalya commander, pero umalis din yung batalya commander. So naghahapon na. Noong mga alas 6, dumating yung pinakamatigas, nagkakatiwalaan, kamag-anak din na commander ni Dawang yung isang commander, nagsikreto, sir, magsusurrender si Dawang sa'yo para ma-promote na kapitan. Wala, hindi ko kung ng promotion ka ako, basta ibalik ninyo hanggang alas 12 ng gabi. Hating gabi. Pag hindi, mag-aaway tayo. Sige sir, pupuntahan ko sa Dawang. Remember ni siya, pro-government, hindi naman ang rebelde. So mga alas 8, mag-alas 9, dumating yung paunang tao. Sabi ni sir, andito na yung dalawa. Nakyat sa sipi ko sa Sukuban Hill. Nasaan si Dawang? Hindi nagpakita si Dawang sa akin kasi nahiya. Kaibigan ko matalik din si Dawang. Nahiya lang siya kasi ako naunawaan ko rin ang kanyang ginawa kasi naagrabyado rin siya. So tawag ko sa batalyon. Andito na sa akin, less than 24 hours. Kinidnap ang alauna, alas 2 na. Bago maghating gabi, nandun na sa sipi ko. Sir, andito na sa akin. O sige, bukas ng waka, dalhin mo sa Tandubato. Alas City, punta na kami. Dalawang diyo. Nandoon sa Tandubato nauna na sila. Brigade Commander si Mison, Division Commander si Luga, Governor Esquerdo. Nandiyan. Noong nando pa kami sa Sukuban, sabi ng Provincial Election Officer, tingin bukas, kapitan ka na. Kaya hindi mo na alam nila mga promotion. Pagdating. Kahit anong commendation, ano ko lang kami, sabi niya kay Luga, this is my man. Kasi pasaway nga ako sa Basilan, pero ngayon may man na ako niya. Yun ang isang nagawa namin na hindi napahiya ang gobyerno. Kung iba lang mag-negotiate, hindi susundin ni Dawang. Gago rin niya si Dawang. Maraming kamag-anak sa Patayan, sa Karungdong, sa Barangay Pitugo, Gimbaon, yung boundary ng malaking si Dawang Mundo. So yun. Ang laki palang yun, sir, ano? Ang laki palang trabaho. Hanggang ngayon kasi yun, sir, galing lang ako doon Hanggang ngayon, ganun pa rin yung Pero matindi talaga ang rest na ko. Mayroon pa nga isa dyan na hindi ko pwede may Kasi sinabi ko talaga pati si Mizong hindi naka-decide Siguro kukwento ko sa'yo out of camera. Yung ginawang kagaguhan nila. Ngayon, ang isa naman yung tungkol sa almost ma-overrun ng 43rd IB. Ang batalyong commander taga Nevesia. Actually, nag-umpisa ang problema kasi dito sa Minnan Look, 32nd, dito sa may Karungdong area, southern 43rd, doon sa may taas, is west of Panamaw as 34th IB. Tatlo kami magkakabady, galing sa Basilan ng mga batalyon. Then 49 naman, west of 43rd. Bali, naging ganun karami may batalyon, parang kami ng Brigade ni Mison, yung 2nd Brigade, 2nd Brigade ng 1st Division. Ang nangyari yan, very, very simple na kung hindi mo alam ang psychology sa Hulu, the problem started sa barangay Kulay-Kulay. Strategic barangay ng Karungdong. Katabilan ng Look yan. May detachment doon. At that time, the company commander, hindi ko na-mentionin yan, kasi nag-resign siya. Nagbisita. May dumaan na 2 SPMF na nakabaril. Ngayon, sinita ng detachment commander. Sarahin to lang yata, enlisted man. Pero nandun ang company commander. Nagbibisita siya. Tinanong ko may papel. Walang papel.
Pero fully identified SPMF. Ang SPMF dyan, mga bata ni Umar yan. So, dalawang option mo dyan. Dalawang option mo. Una, pinagbigyan mo na lang yan, 2 baril. Maligaya pa yung masaya. Bilib pa sa'yo yan. Sasaludo pa sa'yo. Pero mo walang papel, pinagbigyan mo. Sa'yo wari. Okay. Kinuha nilang baril. Second option nila. Kunin yung papel sa bahay nyo. Iniwan yung baril, sir? Iniwan ng baril. Masama ang loob. Remember ang psychology ng Muslim. Pag kinuha mong baril, parang hinubaran mo rin siya. Pumunta mo, bumalik. Kung ginawa kong option to, nandun ka pa naman company commander, sasabihin mo, prepare mga bata. Mag-a-attack sila. So you prepare yourself already. Bakbakan na ito kasi second option ang ginamit mo. Ganun lang. I mean, sa atin. Ngayon, pagbalik, wala lang sila as if nothing happened. Dumating yung mga SPMF. Mga galit na. Pinagumbar lang. Bakbakan, tambol sila sa loob. Maraming patay na sundalo. Nagalit si Mison sa official. Company commander of that. Kaya lang, nung malaman namin siya ng background, hindi na lang, pero nag-resign na yun. Mamaya sabihin ko. Ang punishment ni Mison, pina-operate ang 43rd IB. So, pina-operate dito sa boundary ng Karongbong Loob. Ang mali na naman ng company, battalion commander, sinama sa mga sila dawang, nakalaban ng SPMF nila Umar. Pag mag-operate ka doon sa ulo, huwag mo dadalhin yung SSDF o SPMF, nakalaban ng lugar na yan. Kasi lalamuking ka dyan. Okay. Siyempre, si Dawang hindi makahindi. 2 kapatid ni Dawang na malalakas sa anting, patay. Kasi ubuan mo sa oberan ng 43rd eh. Kasi ang company nung sinasabi kong opisyal, nag-withdraw na naiwan ang mga patay nila eh. Kumumpul na sa batalyon CP kasi nagsipis siya doon sa may kalsada. Ang daming taktik, maraming maraming tactical. So, frontline ng batalyon, bakbakan. So, sila, 34 sa 32nd, magre-reinforce kami. So, prepare ako, magdadala ng reinforcement. But before we arrive, kasi patay na yung 2, si Abs at saka yung panilang bunso, mga kaibigan ko yan. Kasi nandiyan yung kapatid niya, mamamatay na, katabi ng batalyon commander ng Forster. Nag-reinforce ang iminilip ng Pitugo, barangay Pitugo ng Karunglong. Sinabi ko yung barangay kapitan, 2 ang anak na iminilip. Yung isa, parent trend. Yung isa, nagbalikbayan. Yung isa, nag-reinforce. Kaya nag-withdraw yung mga SPMF na, remember, SPMF, friendly forces sana. Yes. Okay. Spell out nga natin ulit SPMF, sir, kasi... Special Paramilitary Forces. Oo, sir. So, ang sweldo nila, ang allowance sila mas malaki sa CHDF. Kasi ibang-iba talaga to sir sa CHDF. Oo, kasi ang SPMF, may mga serial number yan. Yung mga official nila, parang regular official yan. Kasi yan ang nag-surrender kay Marcos na tinawag sa kolon na Magic 8. Yan, sila Tupay Loong, sila Maldisa, sila Umar, sila Bagis, si Masbawang, patay na si Jerola sa Patikol, sa Abdul Bakar sa Hulo, at saka si Jerry Matba sa Tawi-Tawi. Noong araw, ang Tawi-Tawi is part of Hulo. Yun ang SPMF. Mas mabibigat ang kanilang mga armas at saka tumataas kaunti ang kanilang sweldo. Ganun pala yun, sir, ang structure no. Ang CHDF, sir, ever since naman under the military yan. Pati ang SPMF, ang nagkukontrol SF. SF. Sila nagpapabigay ng allowance, saka nagbibigay ng MO. Karamihan sa Hulo, mas gusto pa nila ang MO kaysa sweldo. Ano siya? MO. Yung mission order. Sa baril. MR at saka MO. Magkano naman 500 eh, mayayaman yung mga tao sa isang biyahe lang ng kumpit yan. Galing. Yun na nangyari dyan. So, madaling sabi, after that, pinag-swap ni Miso ng 34th at saka 43rd.
So, ang akala na, ang commander na dalawa na nag-attack doon sa 43rd na bata ni Omar, na SPF commander, si Commander Muhalim at si Commander Ismail, one Jack, mga antingan yan, tumatayo sa bakbakan niya. Gano'n ba? Noong pa sir, gano'n na yung style talaga sa Sulu? Yung medyo yung antingan, ibang level talaga yung... Talaga ako naniwala na ako nun. Kasi doon sa Sukuban, tatong ang matigas na antingan doon sa may Sukuban nila kay Dawang Mundok. Yung dalawa patay na. Yung isang antingan nila, kaya bumilib sa akin si Dawang Mundok, matigas pa. Doon sa Sukuban Pier, pinahinto ng judgment namin. Sabi niya, kasi antingan, barin niyo ako, wala. Hindi siya minto. Nagsumbong yung mga bata. Tinawag ko si Dawang Mundok. Kako, pareportin mo nga sa akin yung bata mo, antingan. Pag-report sa city ko, yung may isang bata ko naka-ready Armalite kasi kung lalaban, papatay namin. Binugbog ko doon. Antingan ka ha, pinanatang ko. Tira. After that, pinaalis ko. Sabi ko sa mga bata, prepare to defend. Kasi baka mag-counter attack siya. Sigurado yun. Oo, sigurado. Pero pinigilan ni Dawang Mundok. Kasi respetado nga ako na ni Dawang Mundok. Yung antingan na yan. Pero matindi rin ang anting-anting. So ito si Muhalim, inatak yung detachment na dyan sa may boundary, yung dulo ng look. Pero akala niya, 43rd, 34th IB na yun. Nasugatan siya dito sa paa. Kaya nagkaroon na ng confirmation si Mission na lumalaban ito sa gobyerno. Sa isip ko, matagal na yan. Okay. So, nag-order siya ng arrest ni Muhalim. Hindi hindi mahanap si Muhalim. Tinatago nila. After several months, nag-conference kami sa Tandubato, Batanil Quarter. Remember, dadaan ako ng Cabanres bago sa Sukuban. Noong umaga pa lang, nakita ko may speedboat dalawa doon sa pier. Tapos, tawagan ni Mason si Battalion Commander. Binubulaot na, by hook or by crook, you get Muhalim. Sabi ni Mason, yes, sir. Ang may hawak ng lugar ng Cabanres is Bravo. Wala, hindi nila makuha. Umaga pa yan. Galit na si Mason. Hanggang nagtanghali, tapos ang conference, pakapikapi na kami doon. Hindi na kami makaalis tensyonado ng Cabanres Tensyonado. Nung mag-alasing ko na, hopeless na si Battalion Commander. Ako nang pinuntahan niya, sinekreto. Baka pwede mo ako tulungan. O sir, ikaw nga pumunta doon kay Muhalim. Yes sir. Hindi ako na trabaho Although sa area Bravo. Tapos tumapang si Battalion. Ilan ang kailangan mo escort? Ayaw. Kahit sir, 2 team lang. Mag-escort sa 6x na escort sa akin jeep. Jeep ko yung wheelies ko. Pagdating namin sa Cabanres, kadaming armado. Kasahan nung nagkasa. Kasi lalaban talaga sila. Baba ako. Walang bakbakan ito. Nasaan si Chief of Police? Mabuti sa awan. Pag ganun ko nandun si Chief of Police, lumabas sa kanyang masipyo. Sa kanyang police. Chief, halika lang. Pero ready to fire. Ang distraction, pag nag-umpisa sila, talaga bakbakan na ito. Chief, oy sir, andito pala si Muhalim sa bayan. Pero mga bata ng mga SPMF na yan. Ganun ba sir? Samahan mo nga ako. Nandun sa may dulong bayan. Oo sir, kaya pa-PR nga tayo. Sila dito si Chief, ako, driver, tsaka 2 escort ko. Kaya yung 2 escort ko, pag magpunto yan, kung paano ang laway ni Bernate. 6x pumasok dito ka ako sa munisipyo. Pero ready lang kayo. Huwag kayo mag-upisa. Pag ano talaga, pakpakan talaga. Daredevil tayo. So punta kami sa Dulong Bayan. Jeep lang dara ko. With 2 escorts, driver at saka si Chief. Pagdating namin doon sa Dulong Bayan, yung typical na ganun lang lumala sa lupa, tapos malaking bahay, walang dingding. Doon nakaupo si Muhalim.
Remember that it's already 5 o'clock in the afternoon. Mag-isa lang siya, pero nandun na, nagkalat ng mga bata niya. So tatlo kami nakaganon. Muhalim, ako, si Chip. Muhalim ka, kilala mo naman ako. Gusto ka makita ni Mission. Although ang order ni Mission is arrest eh. Hindi mo pwede sabihin na arrest ka doon. Papatayin ka nila. Nagpunta tayo kay Mission. Ay sir, hindi pwede sir, may sugat ako. Kinawag ko yung kanyang medical, parang municipal parang medical number. Kako may, pwede ba ito si Mahalim? Oo na sir, mayroon naman stretcher at saka may gamot naman. Sa madaling sabi, tagal namin na nag-uusap, dumadami ng mga armado, nakatayo. Nakaano sa amin dyan. Hanggang nilibutan na kami. Mamaya pagsabi ni Muhalim, kasi sabi ko kay Muhalim, kilala niya ako. Magsama tayo kay Mission para makita ka lang ni Mission, General Mission. Ikaw, ako, Chip, sama ka mga. Yes, sir. Kala mo naman, Chip. Magsasama tayo dito, pero tausog ng salita ko doon. Umalis dito. Tatlo rin tayo, babalik dito. Yan ang pangako ko. Siyempre, hindi ba kaya hindi? Si Muhalim. Yes, sir. Narinig mo nga, ayaw ng mga bataan niya hanggang pati inano na kami dito ng mga iniipit na kami ng mga armado. Kaya ayaw nila palis yung kanyang pero nagsalita ng kanila commander eh. Tinala sa sa madaling sabi na dala ko. Pag bago ko umalis, tinawag ko sa batalyon. Sir, dala ko na si Muhalim. Sabi ng mga bata nung after that, sir, kung nagkamali ka ng salita, patay tayo doon, di tayo take life tayo. Pero ako, concentration talaga sa trabaho. Pagdating namin sa pier ng Tandubato, nandoon ang mga Tagalog at saka si Mayor. Lumuran na sila. Bakit sumama si Muhalim? Sumama. Sa laway ni Bernate. Dala kami doon. Si Batalyon Commander, 2 speedboat. Sa Siit. Pagdating doon sa Brigade Guardas, yung mga special sa Brigade, you are Muhalim ha? Mga yayabang. Sa SPC po, pumunta nga kayo sa loob kung kaya niya si Muhalim. So, diyan sa may harapan, iniwan na si Muhalim kasi naka-stretcher. Nag-conference kami doon, si Mission, si Mayor Omar, yung Chief of Police, ako, Batalyon Commander. Sabi niya, lumalabang kayo sa kalaban, sa mga sundalo sa militarya. Hindi namin sir alam, sir, sabi ni Omar. Hindi namin alam na military. Kasi nga, hindi makawagsabi na, sinama niyo kasi si Dawang Mundok na kalaban namin yan eh. Kaya pagkataanga ka na commander sa hulo, blunder ka dyan. So, kadaming salitaan ni Mission. Tapos ang saywar ni Mission sabi niya, okay, sige. Dalhin na lang si Muhalim sa Asturias Hospital. Ibig sabihin, huliin na. Namutla na si Mayor. At saka ako, may commitment ako sa kanila na babalik ko. Sinabi ako, Batalyon Commander, sir, alam mo naman, kaninang umaga ka pa. Ako hapon na, pero nag-promise ako doon sa kanila na babalik ko si Muhalim. At least, kinumply natin si Mission na nakita niya. Sabi niya, biro mo Batalyon Commander. Ayaw mo, ikaw bahala ka. I have been a Batalyon Commander, pero nakita ni mga, kasi ang 42nd is 70% PM. Nakita nila ang diskarte ko. Mamaya, istoryahin natin. So, wala nang, hirap ako ng dilema ko, pinuntahan ko yung Mission. Sinewar ko si Mission eh. Sir, sabi niya, ano yan? Sir, ikaw ang nagturo sa akin ng saywar sa mga tausog. Alam mo sir, isang salita, ang tausog, isang salita. Ano yun? Sir, di ba kaninang umaga pa, hindi niya nakuha si Muhalim? No, ako pumunta doon. Ang promise ko Muhalim, aalis kaming tatlo ni Chief of Police. Babalik kami tatlo. Magsaka na lang tayo mag-special operation. Pero i-comply ko muna, masisira ang salita ko sa kanila. Isip-isip siya. O, sige. Nabuhayan si Mayor Omar. Hawak sa akin. Yung mga Muslim na pag-after ng halik pa sila.
So madaling sabi, bumalik ibinilik namin sa loob. History will tell na lang kung ano nangyari later. But we have complied mission, the order of mission.